Hindi lahat na nakikita ng mata ay tao, Jojo. Ang iba ay nagbabalat kayo lang upang makalapit at makapanira. Seryosong sabi ni Mang Emilio habang hinahawakan ang kanyang tungkod. Sa gitna ng masukal na kagubatan ng Negros, isang matalim na hiyaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang anino na may nagbabagang mga mata ang mabilis na lumundag mula sa taas ng puno. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang maliwalag na kislap mula sa kristal na tungkod ni Mang Emilio ang nagpatigil dito. Ngayong gabi, matatapos na ang pambubulabog ninyo sa baryo. Bago natin simulan ang buong istorya, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa Pagkagat ng Dilima YouTube channel. Maraming salamat. Taong 1958, sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok Canlaon sa Negros. Ang katahimikan ng gabi ay madalas na nababalot ng takot. Hindi dahil sa mga nakawan o krimen, kundi dahil sa mga nilalang na hindi mapaliwanag ng sensya. Sa isang maliit na dampa na yari sa kawayan at nipa, nakatira ang isang matandang lalaki na kilala sa tawag na Mang Emilio. Si Mang Emilio ay 60 taong gulang na, ngunit ang kanyang pangangatawan ay tila mas bata pa dahil sa liksi ng kanyang mga galaw. Siya ay isang ermitanyo na may malalim na kaalaman sa mga lihim na karunungan. Sa kanyang kanang kamay, lagi niyang bitbit ang isang tungkod na yari sa matandang ugat ng puno ng nara. Ang kakaiba sa tungkod na ito ay ang nakabaong malakristal na bato sa dulo nito, ang mutya ng lupa. Kasama niya sa dampang iyon ang kanyang disipulo na si Jojo, isang masunuring binata na 19 na taong gulang. Jojo, ihanda mo ang ating mga gamit. May nararamdaman akong kakaiba sa hangin ngayong gabi. Ano po yun, Mang Emilio? Mukhang payapa naman po ang paligid ah. Sagot ni Jojo habang inaayos ang kanilang hapunan. Ang kapayapaan ay madalas na mapanlinlang, Jojo. Ang amoy ng asopre at lansa ay tinatangay ng hangin mula sa ibaba ng bundok. May mga engkantong nagugutom at balak manalanta sa mga tao sa kapatagan. Paliwanag ni Mang Emilio. Tumayo si Jojo at kinuha ang kanyang backpack na naglalaman ng mga pangunahing kailangan nila sa paglalakbay. Handa na po ako. Saan po ba tayo tutungo? Pupunta tayo sa baryo San Roque. Doon nagsisimula ang gulo. Nabalitaan ko na may 3 bata na ang nawawala sa loob lamang ng 1 linggo. Naglakad ang dalawa pababa ng bundok. Ang tanging liwanag nila ay ang buwan at ang mahinang kislap mula sa tungkod ng matanda. Habang naglalakad, nararamdaman ni Jojo ang tila may sumusunod sa kanila sa gitna ng madidilim na puno ng saging at nyuga. Mang Emilio, parang may nagmamasid sa atin sa gilid ng daan. Huwag kang lilingon ng biglaan, Jojo. Alam nilang narito tayo. Hayaan mo silang lumapit kung talagang matapang sila. Utos ni Mang Emilio. Biglang may lumitaw na isang malaking itim na aso sa gitna ng kanilang dinaraanan. Ang mga mata nito ay kasimpula ng nagbabagang uling. Ang laway nito ay tumutulo at ang ungol nito ay parang galing sa ilalim ng lupa. Yan ba ang aswang sinasabi nila, Mang Emilio? Isa lamang itong tagasunod, Jojo. Isang aswang na naghahanap ng mapapatay. Manatili ka sa likod ko. Ikinumpas ng matanda ang kanyang tungkod. Ang mutya ng lupa ay biglang nagliwanag ng kulay asul. Ang asong itim ay napatras at nagsimulang umungol sa sakit ng tamaan ng liwanag. Umalis ka rito bago pa kita tuluyang tapusin. Sigaw ni Mang Emilio sa nilalang. Ang aswang sa anyo ng aso ay mabilis na tumakbo palayo at naglaho sa kadiliman. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa bukana ng baryo San Roque. Ang mga bahay dito ay saradong-sarado at walang kahit isang ilawan ang nakabukas sa labas. Ramdam ang bigat ng atmosfera. Bakit parang patay ang baryong to, Mang Emilio?
Tanong ni Jojo habang tinitignan ng mga tahimik na bahay. Takot ang namamayani rito, Jojo. Alam ng mga tao na kapag sumapit ang dilim, hindi na sila ligtas sa labas. Sagot ng matanda. Lumapit sila sa isang bahay na may mahinang ilaw sa may bandang loob. Kumatok si Mang Emilio ng 3 beses. Tao po, kami ay mga manlalakbay na humihingi ng matutuluyan. Tawag niya. Bumukas ng bahagya ang pinto at isang matandang babae ang sumilip. Umalis na kayo. Hindi ligtas dito sa gabi. Maraming nawawala. Babala ng babae. Huwag kayong matakot. Ako ito si Emilio. Narito ako upang tumulong. Pakilala ng matanda. Nang makilala ng babae si Mang Emilio, mabilis nitong binuksan ang pinto. Salamat sa Diyos at dumating kayo, Mang Emilio. Kanina pa kami balisa rito. Ang aking apo, kinuha nila. Umiiyak na sabi ng matandang babae. Pumasok ang dalawa sa loob. Ikwento nyo ang nangyari. Kailan at papaano kinuha ang inyong apo? Tanong ni Mang Emilio habang nauupo sa isang bangko. Kaninang dapit hapon lang, naglalaro siya sa ilalim ng punong nara sa likod ng bahay. Bigla na lang may dumaan na malakas na hangin at paglingon ko, wala na siya. May narinig akong tawa, parang tawa ng isang dalaga pero napakalamig sa pandinig. Tumingin si Mang Emilio kay Jojo. Hindi aswang ang kumuha sa bata, Jojo. Isang engkanto. Gusto nilang maglaro, pero ang laro nila ay kamatayan para sa atin. Anong gagawin natin, Mang Emilio? Kailangan natin pumunta sa puno ng narang yon. Doon magsisimulang maghanap. Ihanda mo ang asin at ang langis na ginawa natin noong nakaraang buwan. Utos ng ermitanyo. Lumabas ang dalawa sa likod bahay. Ang punong nara ay napakalaki at tila may sariling buhay dahil sa kakaibang hugis ng mga sanga nito. Habang papalapit sila, ang hangin ay naging napakalamig. Mang Emilio, may naririnig akong umiiyak. Bulong ni Jojo. Huwag kang padadala sa pandinig mo, Jojo. Nililing lang ka lang yan. Gamitin mo ang iyong pakiramdam. Itinukod ni Mang Emilio ang kanyang tungkod sa lupa. Ang mutya ng lupa ay muling nagliwanag at sa pagkakataong to, ang liwanag ay tumuturo sa isang tila lagusan sa pagitan ng malaking ugat ng puno. Dito sila pumasok. Sumunod ka sa akin, Jojo, at huwag kang bibitaw sa laylayan ng aking damit. Wika ng ermitanyo. Habang papasok sila sa tila isang dimensyon na hindi nakikita ng ordinaryong tao, ang paligid ay nagbago. Ang madilim na gabi ay naging isang kagubatan na puno ng makukulay ngunit nakakatakot na mga halaman. May mga kumukutitap na liwanag sa paligid, ngunit alam ni Mang Emilio na ang bawat liwanag na iyon ay isang bitag. Mang Emilio, ang ganda ng lugar na to ah. Huwag kang tumingin sa kagandahan, Jojo. Tumingin ka sa katotohanan. Sabi ng ermitanyo sabay pahid ng isang uri ng langis sa mga mata ng binata. Maya-maya, biglang nagbago ang paningin ni Jojo. Ang magandang kagubatan ay naging isang madilim na kuweba na puno ng mga bungo at buto ng hayop at pati ng tao. Ang mga kumukutitap na liwanag ay mga lumilipad na insekto lamang na may matatalim na ngipin. Diyos ko, Mang Emilio! Ano to lugar na to? Ito ang kuta ng engkanto na si Dalagang Bukid. Papanganib siya dahil ginagamit niya ang kanyang kagandahan para mambitag. Paliwanag ni Mang Emilio. Sa gitna ng kuweba, nakita nila ang apo ni Aling Masya. Nakahiga ito sa isang altar na gawa sa bato, tila natutulog ng mahimbing. Sa tabi nito ay isang babaeng napakaganda. Nakasuot ng puting damit at may mahabang buhok na abot hanggang talampakan. Sino ang nangahas na pumasok sa aking kaharian? Wika ng isang babae. Ang boses niya ay tila musika pero may kasamang bagsik.
Ako si Emilio. At narito ako para bawiin ang batang kinuha mo. Ang batang ito ay akin na. Pinili niya na sumama sa akin dahil sa mga pangako kong laro at pagkain. Alam nating dalawa ang pangako mo ay isang sumpa. Ibalik mo ang bata ng maayos o mapipilitan akong gamitin ang aking tungkod. Isang matanda at isang batang paslit laban sa akin. Hindi niyo alam ang inyong kinakalaban. Sigaw ng engkanto. Biglang nagbago ang anyo ng babae. Ang kanyang magandang muka ay naging kulubot. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging matalas na parang kutsilyo. At ang kanyang buhok ay naging parang mga ahas na gumagalaw. Jojo, ibuhos mo ang asin sa paligid ng altar. Huwag mong hayaang makalapit siya sa bata. Utos ng ermitanyo habang tinataas ang kanyang tungkod. Mabilis na kumilos si Jojo. Opo, Mang Emilio! Sigaw niya habang mabilis na isinasaboy ang asina sa paligid ng bata. Maya-maya sumugod ang engkanto kay Mang Emilio. Ngunit ang matanda ay mas mabilis. Kinamit niya ang kanyang tungkod para sanggain ang mga kukunang nilalanga. Sa bawat pagtama ng tungkod sa balat ng engkanto, may lumalabas na kislap ng kuryente at usok. Anong gamit mong to? Tatanda ka! Hiyaw ng engkanto sa sakit. Ito ang mutya ng lupa na hinubog sa dasal at katarungan. Sagot ng ermitanyo. Itinutok ni Mang Emilio ang kristal sa noo ng engkanto. Sa ngalan ng lihim na karunungan, inuutosan kitang bumalik sa pinanggalingan mo. Maya-maya, isang malakas na liwanag ang lumabas sa tungkod. Ang engkanto ay napasigaw ng napakalakas hanggang sa ang kanyang katawan ay maging abo. Ang buong kuweba ay nayanig ng isang malakas na lindol. Jojo, kunin mo ang bata. Kailangan na natin lumabas dito bago pa gumuho ang lagusang ito. Binuhat ni Jojo ang bata at pabilis silang tumakbo pabalik sa punong nara. Paglabas nila sa mundo ng mga tao, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa silangan. Nakahinga ng maluwag ang dalawa. Ang bata ay nagsimula ng magkamalaya. Nasaan po ako? Mang Emilio? Jojo? Tanong ng bata. Ligtas ka na. Ibabalik ka namin sa lola mo. Sabi ng ermitanyo. Ibinalik nila ang bata kay Aling Masya na hindi mapigilan ng pag-iyak sa tuwa. Maraming salamat, Mang Emilio. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Mag-iingat na lang kayo sa susunod. Ang mga engkanto ay hindi basta-basta sumusuko. Paalala ni Mang Emilio. Habang naglalakad palayo sa bahay ni na Aling Masya, tinanong ni Jojo ang kanyang guro. Mang Emilio, tapos na po ba ang laban natin? Tumigil si Mang Emilio at tumingin sa malayo, sa direksyon ng kakahuyan kung saan tila may mga matang nagmamasid pa rin. Hindi pa, Jojo. Ito ay simula pa lamang. Ang Negros ay puno ng mga lihim at ang mga aswang na pumapatay sa pamilya ng mga taga-baryo ay hindi pa natin nahaharap. Marami pa tayong gagawin. Seryosong sagot ng ermitanyo. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad patungo sa susunod na baryo. Handa na sa anumang panganib na naghihintay sa kanila sa ilalim ng anino ng mga puno. Habang naglalakad ang dalawa sa pilapil ng palayana patungo sa susunod na bayan ng Morsya, ang sikat ng araw ay tila hindi sapat upang pawiin ang kaba sa dibdib ni Jojo. Ang kanyang mga paa ay bahagyang nanginginig pa mula sa engkanto na engkwentro sa Nara. Mang Emilio, bakit po tila dumadami ang mga ganitong nilalang ngayon? Sabi ng lolo ko noon, bihira lang silang magpakita sa tao. Tanong ng binata. Tumigil si Mang Emilio sa paglalakad at sumandal sa kanyang tungkod na Nara. Tumingin siya sa malawak na tubuhan na nakapaligid sa kanila. Jojo, ang mga nilalang na ito ay parang mga hayop sa gubat. Kapag nasisira ang kanilang tirahan, o kaya naman
may mas malakas na pwersang nagtutulak sa kanila. Lumalabas sila para mambiktima. May nararamdaman akong mas masamang presensya na nagbubuklod sa kanila. Sabi ng ermitanyo. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang maliit na sityo na kung tawagin ay Sityo Maligaya. Ngunit salungat sa pangalan nito, ang lugar ay mukhang lumbay na lumbay. Ang mga aso ay hindi tumatahol kundi umiiling na parang may nakikitang hindi dapat makita. Mang Emilio, tignan niyo mga bakod. Turo ni Jojo sa isang bahay na tila may mga bakod na bali-bali ang kawayan at ang mga talsik ng tuyong dugo sa hagdanan. Huwag kang lalayo sa akin, Jojo. Hawakan mo yung kwintas na gawa sa tila-tila. Babala ng ermitanyo. Isang lalaki ang biglang lumabas mula sa silong ng mga bahay. Hawak nito ay isang matalas na gulok at ang kanyang mga mata ay lubog at nangingitim. Sino kayo? Kung aswang kayo, hindi ako natatakot sa inyo! Sigaw ng lalaki na ang boses ay paos sa sobrang takot. Huminahon ka, iho. Ako nga pala si Mang Emilio at ito ang aking kasamahang si Jojo. Hindi kami kalaban. Napansin namin ang kaguluhan dito sa inyong sityo. Mahinahong sagot ni Mang Emilio habang tinataas ang kanyang kaliwang kamay bilang tanda ng kapayapaan. Nang marinig ang pangalan ni Mang Emilio, tila nabunutan ng tinik ang lalaki. Mang Emilio, ang ermitanyo mula sa bundok. Salamat sa langit. Ako nga pala si Gardo. Tulungan niyo kami. Ang asawa ko, dinala ng mga manananggal kagabi. At ang aming kapitbahay ay nilapan ng isang malaking baboy ramo na tumatayo na parang tao. Isang aswang na lilo. Bulong ng ermitanyo. Gardo, dalhin mo kami sa loob ng inyong bahay. Kailangan naming malaman kung saan sila nagtatago bago pa sumapit ang kadiliman. Sa loob ng bahay ni Gardo, naamoy ni Jojo ang matinding lansa. Ang sahig na kawayan ay may mga marka ng kuko na tila pilit na binabaklas ang ilalim ng bahay. Dito po sila dumaan, Mang Emilio. Hindi lang isa, kundi marami sila. Para may sinusunod silang utos. Jojo, ilabas mo ang iyong tanso at ang langis ng nyog na hinaluan ng buntot pagi. Ikaw, Gardo, meron ka bang bawang at asin dito? Kailangan nating balutin ang bawat bintana at pinto. Meron po, Mang Emilio, pero sapat ba yan para pigilan sila? Para sa mga ordinaryong aswang, sapat na yan para lumayo sila. Pero ang kinakaharap natin ngayon ay mukhang pinamumunuan ng isang inkantong itim. Jojo, ihanda mo rin ang uling. Gagawa tayo ng proteksyon sa paligid ng bahay. Paliwanag ng ermitanyo. Habang naghahanda sila, lumapit si Jojo kay Mang Emilio. Mang Emilio, bakit po kailangan pati ang aswang at inkanto ay magkasama? Hindi ba't magkaiba sila ng pinagmulan? Tama ka, Jojo. Ang aswang ay tao na may sumpa at sumasamba sa kadiliman. Habang ang inkanto naman, mga espiritu ng kalikasan. Pero kapag ang isang inkanto ay naging masama, kaya niyang pasunurin ang mga aswang gamit ang kanyang kapangyarihan. At iyon ang mas mapanganib dahil may talino ang namumuno sa kanila. Sagot ng ermitanyo habang nilalagyan ng marka ng krus ang kanyang tungkod gamit ang binditadong langis. Sumapit ang 6:00 ng gabi. Ang langit sa Negros ay nagkulay dugo, isang sinyalis na hindi maganda ang mangyayari. Maya-maya biglang narinig ang malalakas na kaluskos sa bubungan ng bahay ni Gardo. Kalabog dito, kalabog doon. Nariyan na sila! Sabi ni Gardo habang mahigpit na hawak ang kanyang gulok. Jojo, sa bintana ka. Huwag mong hayaang makapasok ang anumang nilalang dito. Utos ng ermitanyo. Isang mahabang dila na parang sinulid na tila manipis ngunit may mga tinik ang biglang lumusot sa pagitan ng mga kawayan sa sahiga. Tinangka nitong abutin ang paa ni Gardo. Gardo, umiwas ka! Sigaw ng ermitanyo.
Mabilis niyang itinusok ang dulo ng kanyang tungkod sa dila. Isang nakabibinging hiyaw ng sakit ang narinig mula sa ilalim ng bahay. Ang mutya ng lupa sa tungkod ay nagliwanag ng kulay pula, tanda na may masamang nilalang na nasugatan. Jojo, ang langis! Ibuhos mo sa butas! Mabilis na binuhos ni Jojo ang langis na may halo ng buntot pagi sa ilalim ng sahiga. Narinig nila ang mabilis na pag-alis ng kung anong nilalang, kasabay ng malakas na pagpag ng pakpak sa taas. "Mang Emilio, sa itaas!" turo ni Jojo. Sa labas ng bintana, nakita nila ang isang babaeng kalahati na ang katawan na. Ang mga bituka nito ay nakalaylay at naglalabas ng itim na likido. Ang kanyang mga mata ay puting-puti at ang kanyang mga kuko ay mahahaba. "Emilio, ibigay mo sa akin ang lalaking yan. Gutom na kami," sabi ng manananggal sa boses na parang hinihiwang lata. Hindi nyo makukuha ang sino man sa gabing ito. Mga halimaw kayo. Jojo, bantayan mo si Gardo. Tumalon ang manananggal patungo kay Mang Emilio, ngunit itinaas ng matanda ang kanyang tungkod. Isang pader ng liwanag ang humarang sa nilalang, dahilan upang tumalsik ito sa mga puno ng saging. Ngayon, Jojo, ang mga uling na may asin, itapon mo sa labas. Utos ng ermitanyo. Lumabas din si Jojo at nagsimulang magsabog ng mga uling na nag-aapoy. Ang bawat uling na tumatama sa lupa ay lumilikha ng maliliit na pagsabog ng liwanag na nagpapalayo sa mga aswang na nagkukubli sa kadiliman. Ngunit hindi pa doon natatapos ang gabi. Mula sa kakahuyan, isang matangkad na figura ang lumabas. Ito ay nakasuot ng itim na kapa. Ang balat ay kulay abo at ang buhok ay tila to yung ugat ng puno. Ito ang inkantong itim na nagpapakilos sa mga aswang. Emilio, matagal na kitang hinihintay. Ang iyong tungkod ay magiging akin. Wika ng engkanto. Ang kanyang boses ay nagpayanig sa buong bahay. At sino ka? Bakit mo ginagambala ang mga tahimik na tao dito sa Sitio Maligaya? Tanong ng ermitanyo. Habang dahan-dahang humahakbang, paitaas ang kanyang kapangyarihan. Tawagin mo na lamang akong Saragnayan, ang tagapangalaga ng kadiliman sa lupang ito. Ang mga taong ito ay sumisira sa aking kagubatan, kaya nararapat lang na sila ay maging isang pagkain ng aking mga alagad. Sagot ng engkanto, sabay kumpas ng kamay. Biglang lumakas ang hangin at ang mga puno ng nyog ay tila babaliin. Ang mga aswang na kanina ay nagtatago ay muling sumunod na tila binigyan ng bagong lakas ni Saragnayan. Jojo, pumasok kayo sa loob at huwag lalabas kahit anong mangyari. Gardo, tulungan mo si Jojo. Harangan niyo lahat ng lagusan. Pero, Mang Emilio, paano kayo? Gawin mo ang sinasabi ko, Jojo. Ito na ang unang pagsubok sa iyong katapatan bilang disipulo. Manampalataya ka sa iyong natutunan. Sabi ni Mang Emilio habang ang kanyang tungkod ay nagsisimulang uminit at maglabas ng puting usok. Naiwan si Mang Emilio sa gitna ng bakuran na paliligiran ng 5 aswang at ang kapangyarihan ni Saragnayan. Inikot ng matanda ang kanyang tungkod sa hangin. Lumikha ng bilog na proteksyon sa kanyang paligid. Halika, Saragnayan. Ipakita mo ang iyong lakas at ipapakita ko sa iyo ang lakas ng mutya ng lupa. Hamon ni Mang Emilio. Sumugod ang 2 aswang mula sa likuran, ngunit bago pa sila makadapo, hinampas sila ni Mang Emilio ng dulo ng kanyang tungkod. Isang malakas na tunog ng pagbasag ng buto ang narinig at ang mga aswang ay naging isang tao hanggang sa maging abo sa isang iglap. Walang saysay ang iyong mga alagad. Sigaw ng ermitanyo. Iyan lang ba, tanda? Bigla itong nawala at muling lumitaw sa harapan ni Mang Emilio. Sinakal ang matanda gamit ang kanyang
malamig at matigas na kamay. Sa loob ng bahay, pilit na tinitignan ni Jojo ang nangyayari sa pamamagitan ng siwang sa may dingding. Nakita niyang nahihirapan ang kanyang guro. "Mang Emilio!" sigaw ni Jojo. Gusto niyang lumabas pero naalala niya ang utos ng matanda. Tumingin siya kay Gardo na nanginginig sa sulok. "Gardo, kailangan nating tulungan si Mang Emilio. Meron ka bang gasera at tela dyan?" "Teka, anong gagawin mo, Jojo?" "Gagawa ko ng panggulo. Sabi ni Mang Emilio, ang mga engkanto ng dilim ay ayaw sa bigla ang liwanag na galing sa apoy na may halong asin." Mabilis na sagot ni Jojo habang sinisimulang balutin ang dulo ng isang kawayan ng tela. Sa labas, unti-unting nangihina ang ermitanyo. Ang leeg niya ay pilit na idinidikdik ni Saragnayan, ngunit sa gitna ng mapanganib, ang matanda ay nagsimulang bumigkas ng isang lihim na orasyon sa wikang Hiligaynon na tanging mga ermitanyo lang ang nakakaalam. Maya-maya pa, biglang nagliwanag ang kristal sa kanyang tungkod ng napakasilaw. Napabitaw si Saragnayan at napaatras habang tinatakpan ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Jojo. Hawak ang isang malaking sulo na nagniningas at nagsasaboy ng asina. "Hetong para sa'yo!" sigaw ng binatilyo habang tinatapon ang sulo sa direksyon ng nilalang. Ang apoy ay tumama sa kapa ng engkanto. At dahil sa asina, ito ay lumikha ng mga serye ng maliliit na pagsabog na tila mga paputok. Naguluhan si Saragnayan at nawala ang kanyang konsentrasyon. "Magaling, Jojo!" sigaw ng ermitanyo. Kinuha niya ang pagkakataon at buong lakas na itinanim ang dulo ng kanyang tungkod sa lupa, direkta sa paanan ng engkanto. "Mula sa lupa! Bumalik ka sa lupa!" sigaw ni Mang Emilio. Isang bitak ang lumitaw sa lupa sa ilalim ni Saragnayan. Ang mga ugat ng puno mula sa paligid ay biglang gumalaw at tila mga kadenang pumulupot sa katawan ng nilalang. Hinihila ito pababa sa bitak. "Hindi pa tayo tapos, tanda! Marami pa kaming susunod. Tandaan mo yan." Huling sigaw ni Saragnayan bago siya tuluyang lamon ng lupa at sumara ang bitak. Natahimik ang buong sityo. Ang mga natitirang aswang ay mabilis na naglaho sa dilim nang makitang tinalo ang kanilang pinuno. Napaupo si Mang Emilio sa lupa, hingal na hingal. Mabilis na lumapit si Jojo sa kanyang guro. "Mang Emilio, ayos lang po ba kayo?" Tumingin ang matanda sa kanyang disipulo at ngumiti ng bahagya. "Salamat, Jojo. Ang iyong pagpapasya na lumabas ay mapanganib. Ngunit tama ang iyong pagkakatsyempo. Malayo na ang iyong narating." "Natatakot lang po ako para sa inyo," sagot ni Jojo sa kanyang guro habang tinutulungan ang matanda na tumayo. Lumabas na rin si Gardo, manghang-mangha sa kanyang nakita. "Wala na po ba sila? Ligtas na ba kami?" "Para sa gabing ito, oo, ligtas na kayo. Ngunit kailangan ninyong linisin ang buong sityo. Magtanim kayo ng mga halaman na may matatalim na tinik at laging maglagay ng asin sa bawat sulok ng inyong bahay." Payo ng ermitanyo. Habang nagpapahinga sila sa loob ng bahay ni Gardo, hindi mapakali si Mang Emilio. Alam niya ang sinabi ni Saragnayan bago ito naglaho. "Mang Emilio, ano pong iniisip ninyo?" tanong ng binatilyo habang binibigyan ng tubig ang kanyang guro. "Ang sinabi ng engkantong si Saragnayan, Jojo. Ibig sabihin, may mas malaking organisasyon o grupo ng mga engkanto at aswang na nagbabalak sa kupi ng Negros. Ang labanang ito ay hindi lang sa tungkol ng pagliligtas ng isang sityo. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman." Ano pong susunod nating gagawin?" "Kailangan nating hanapin ang iba pang mga ermitanyo sa isla. Kailangan natin magkaisa. Pero bago yon, may isa pa tayong kailangang puntahan. Ang bayan ng Bago.
Doon naninirahan ang isang pamilya ng mga aswang na matagal nang nambibiktima ng mga manlalakbay. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang magguro ay naghanda na muli para sa kanilang susunod na misyon. Alam nilang mas magiging mahirap ang mga darating na araw, ngunit sa tulong ng mutya ng lupa at lumalagong lakas ni Jojo, handa sila. Handa silang harapin ng anumang aswang o engkanto na haharang sa kanilang landas. Naglakad sila palabas ng sityo habang ang unang silahis ng araw ay tumatama sa mga dahon ng tubuhan. Dala ang pansamantalang pag-asa sa gitna ng madidilim na kwento ng bayan. Nagpatuloy sa paglalakbay sina Mang Emilio at Jojo habang ang sikat ng araw ay unti-unting pumapailalim sa mga naglalakihang puno. Ang bawat hakbang nila sa maalikabok na daan patungong Bago ay tila may kasamang bigat. Hindi dahil sa pagod kundi dahil sa panganib na kanilang sasalubungin. Jojo, tandaan mo ang itsura ng mga tao sa Bago. Wika ng ermitanyo. Ang mga aswang doon ay hindi basta-basta. Nagbabagong anyo. Sila ay matatagal na sa bayan. May mga ari-arian at ginagalang ng komunidad. Doon sila mas mapanganib sa loob ng kanilang pagiging mukhang normal. Paano po natin sila makikilala, Mang Emilio, kung sila po ay mukhang disente at mayaman? Baka pagkamalan tayo ng gugulo lang. Tanong ni Jojo, bakas ang kaba sa boses. Ang mga mata, Jojo, ang mga mata ng aswang ay hindi nakakatingin ng diretsyo sa taong may dalisay na kalooban. At kapag tinignan mo sila sa balintataw, makikita mo ang iyong sarili na nakabaliktad. Iyan ang hindi nila kayang itago. Paliwanag ng ermitanyo. Maya-maya, nakarating sila sa bukana ng bayan ng Bago nang magtatakip silim. Kumpara sa Sitio Maligaya, ang bayang ito ay mas maunlad. May mga bahay na bato at malalawak na lupain ng tubuhan. Ngunit sa likod ng kaunlaran, ramdam ni Mang Emilio ang malansang amoy na humahalo sa hangin habang sila ay naroroon. Tumigil sila sa isang maliit na karinderya sa gilid ng daan upang uminom ng tubig. Isang babaeng nasa edad 40 ang lumapit sa kanila. Magandang hapon po. Mukhang malayo pang pinanggalingan ninyo. Bati ng babae na ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Galing pa kami sa bundok, Ineng. Naghahanap kami ng matutuluyan. Sagot ng ermitanyo habang dahan-dahang itinatapat ang dulo ng kanyang tungkod sa direksyon ng babae. Bahagyang kumislap ang mutya ng lupa. Isang babala na tanging si Mang Emilio lang ang nakakaalam. Napansin ng matanda ang mabilis na pag-iwas ng tingin ng babae nang makita ang kristal. Kung matutuluyan po, doon po kayo sa mansyon ng mga De La Vega. Sila ang pinakamayaman dito at laging tumatanggap ng mga bisita. Mungkahi ng babae habang mabilis na tumatalikod. Nang makalayo ang babae, bumulong si Jojo. Mang Emilio, bakit parang nagmamadali siya? Dahil nararamdaman niya ang init ng mutya, Jojo. Ang mga De La Vega na sinasabi niya, sila ang pakay natin. Ang mansyong iyon ay pugad ng mga salot. Seryosong sabi ng ermitanyo. Naglakad sila patungo sa dulo ng bayan kung saan nakatayo ang isang malaking bahay na bato. Napaliligiran ito ng matataas na bakod na bakal at mga puno ng balite sa paligid. Pagdating nila sa tarangkahan, isang lalaking nakauniporme ng gwardya ang humarang sa kanila. Anong kailangan nyo? Nais namin makipag-usap kay Don Ricardo de la Vega. Sabihin mo, si Emilio na taga-bundok ay narito upang ibalik ang utang na matagal niya nang hinahawakan. Matapang na utos ni Mang Emilio. Nagtaka ang gwardya pero pumasok din sa loob. Maya-maya pa ay bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas ang isang matandang lalaki na nakasuot ng barong Tagalog. Siya si Don Ricardo. Mukhang ito ay kagalang-galang, ngunit ang kanyang balat ay tila sobrang puti na para bang hindi kailanman nasisikatan ng araw. Emilio, ang tagal nating hindi nagkita. Akala ko'y nabubulok ka na sa bundok.
Bati ng Don habang bumababa sa hagdanan. Hindi ako mamamatay hanggat may katulad ninyong lumalapa ng mga inosente. Ricardo, alam ko ang ginagawa niyo rito sa Bago. Ang mga nawawalang manggagawa sa tubuhan, alam ko kung saan napupunta ang kanilang mga laman. Matapang ka pa rin. Pero tingnan mo ang paligid mo, Emilio. Dito sa Bago, ako ang batas. Ang mga tao rito ay kumakain dahil sa akin. Sino maniniwala sa isang ermitanyong katulad mo? Hindi ko kailangan ng naniniwala, Ricardo. Kailangan ko lang ng katarungan. Sagot ng ermitanyo habang hinahawakan ng mahigpit ang kanyang tungkod. Jojo, ihanda mo ang iyong sarili. Hindi tayo makakalabas dito nang hindi dumadanak ang itim na dugo ng mga to. Maya-maya, biglang nagbago ang paligid. Ang mga gwardya sa paligid ng mansyon ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang kanilang mga katawan ay lumaki. Ang mga baro ay napunit at lumabas sa mga balahibong itim. Ang mga asong nakatali sa gilid ay naging mga halimaw na may 2 paa. Ipakita niyo sa kanila ang ating mainit na pagtanggap. Sigaw ng Don habang ang kanyang sariling muka ay nagsisimulang humaba at ang mga ngipin ay nagiging matutulis na parang sa pating. Jojo ang tanso! Itusok mo sa lupa at gumawa ka ng bakod! Sigaw ni Mang Emilio. Mabilis na kinuha ni Jojo ang mga tansong tulos at itinanim ang mga ito sa paligid nila. Sa bawat tulos na naibaon niya, bumubuo ito ng isang hindi nakikitang harang na hindi malampasan ng mga nagbabagong anyong aswang. Maya-maya, isang malaking aswang ang sumugod kay Mang Emilio. Ngunit bago pa ito makalapit, itinaas ng matanda ang kanyang tungkod at binigkas ang isang orasyon. Maya-maya, biglang may lumabas na mga ugat mula sa ilalim ng semento ng mansyon. Ang mga ugat na ito ay parang mga latigo na pumulupot sa mga binti ng nilalang. Napasigaw sa sakit ang mga ito habang ang mga ugat ay tila sinusunog ang kanilang balat. Walang hiya kang ermitanyo! Sigaw ng Don. Bigla itong tumalon ng napakataas at lumipad sa hangin. Ang kanyang mga braso ay naging malalapad na pakpak na parang sa paniki. Isa siyang kalahating manananggal, kalahating tiktik. Ngunit hindi siya nahahati. Ang kanyang buong katawan ay nag-iiba ng anyo. Mang Emilio, nasa taas siya! Babala ng binatilyo habang abala sa pagsangga sa isang aswang na pilit na binabasag ang kanyang tansong bakod. Jojo, gamitin mo ang kristal na dala mo. Itutok mo sa buwan. At ipakita mo ang liwanag nito sa kanya. Utos ni Mang Emilio habang abala sa pakikipaglaban sa 3 aswang sa lupa. Kinuha ni Jojo ang isang maliit na piraso ng kristal na bigay ni Mang Emilio noong sila ay nasa bundok pa. Itinaas niya ito. Sinalo ang liwanag ng kabilugan ng buwan at itinutok ang sinag kay Don Ricardo na nasa himpapawid. Nang tamaan ng sinag ng buwan na dumadaan sa kristal, napasigaw ang Don. Ang liwanag ay tila nagiging apoy sa kanyang balat. Ah! Ang aking mga mata! Nagawa ko na, Mang Emilio! Sigaw ng binatilyo. Itinutok ni Mang Emilio ang kanyang tungkod sa direksyon ng bumabagsak na si Don Ricardo. Ang mutya ng lupa ay naglabas ng isang purong puting liwanag na tila isang sibat. Tumama ito ng direkta sa dibdib ng nilalang. Bumagsak si Don Ricardo sa gitna ng bakuran. Umuusok ang buong katawan. Ang kanyang mga alagad, nang makitang tinalo ang kanilang Panginoon, ay nagsimulang magpulasan at tumakas patungo sa kadiliman ng tubuhan. Hindi pa tayo tapos! Hingal na sabi ni Don Ricardo habang unti-unting nagiging abo ang kanyang katawan. Ang reyna ng mga engkanto. Hindi na kayo patatawarin. Sana ay sinabi mo sa kanya na darating ako para sa kanya. Huling sabi ni Mang Emilio bago tuluyang maging alikabok ang matandak Don. Natahimik ang mansyon. Ang mga gwardyang tao na naiwan ay tila
nagising mula sa isang mahabang panaginip at nagtatatakbong lumabas ng tarangkahan sa takot. Napasandal si Mang Emilio sa isang puno. Bakas ang matinding pagod. Ang pakikipaglaban sa isang katulad ni Ricardo ay kumukuha ng malaking enerhiya mula sa kanyang katawan. Mang Emilio, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Jojo habang inaalalayan ang matanda. Kailangan ko lang magpahinga ng konti, Jojo. Malakas pa ang isang yon. Pero, may narinig ka ba? Ang kanyang ina. Ang sabi niya ang reyna. Reyna ng mga engkanto. Wika ni Mang Emilio. Ibig pong sabihin, may mas mataas pa sa kanya? Oo, Jojo. At iyon ang kinatatakutan ko. Kung ang isang doon ay ganito na kalakas, paano pa kaya ang nilalang na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Ang Negros ay tila nagiging isang malaking pugad ng kadiliman. Sagot ng matanda. Pumasok sila sa loob ng mansyon upang tignan kung may mga biktima pang buhay. Sa silong, nakakita sila ng ilang mga tao na nakakulong sa mga bakal na rehas. Mga taong nakatakdang maging pagkain sa susunod na piging. Mabilis na binasag ni Jojo ang mga kandado gamit ang isang palakol na nakita niya sa gilid. Ligtas na kayo! Umalis na kayo dito at bumalik sa inyong mga pamilya, sabi ni Jojo sa mga bihag. Habang papaalis ang mga tao, isang bata ang lumapit kay Mang Emilio. Salamat po, Lolo. Pero mag-iingat po kayo. Sabi nila, ang reyna ay nakatira sa ilalim ng bundok. Doon sa lugar na laging may usok. Napatingin ng matanda kay Jojo. Mukhang alam na natin ang susunod nating destinasyon, Jojo. Sa bundok Kanlaon po? Pero Mang Emilio, hindi ba't doon ang pinakamapanghanib na lugar sa buong isla? Sabi nila, doon nagtitipon ng lahat ng uri ng engkanto, mabuti man o masama. Doon nga, iho. Doon nagtitipon ng lahat. At doon natin tatapusin ang ugat ng lahat ng ito. Pero bago tayo tumuloy, kailangan natin kumuha ng tulong. Hindi natin kaya mag-isa ang hukbo ng reyna. Saan po tayo kukuha ng tulong? Sa silay. Doon nakatira ang isang matandang kaibigan, si Tandang Tiroy. Siya ang pinakamagaling na panday ng mga sandatang panlaban sa mga maligno. Kailangan nating ayusin ang tungkod na ito at gawan ka rin ang sarili mong sandata. Dahil hindi ka na lang basta disipulo ngayon, Jojo. Isa ka na rin tagapagtanggol. Ngumiti si Jojo kahit na alam niyang mas malaking panganib ang naghihintay. Sa ilalim ng madilim na langit ng bago, ang dalawa ay naglakad palayo sa mansyon na nagliliyab na ngayon. Dala ang misyon na linisin ang isla ng Negros mula sa mga anino ng gabi. Nilisan ni Mang Emilio at Jojo ang nagliliyab na mansyon ng mga De La Vega, habang ang usok ay pumapailalim sa malamig na hangin ng madaling araw. Hindi sila lumingon. Alam ni Mang Emilio na ang balita tungkol sa pagbagsak ni Don Ricardo ay mabilis nakakalat sa mundo ng mga kadiliman. Mang Emilio, tignan niyo ang iyong tungkod. Puna ni Jojo habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada patungong silaya. Tinignan ng matanda ang ugat ng Nara. Ang lamat ay tila isang sugat na bumubukas at ang mutya ng lupa sa dulo nito ay hindi na kasing liwanag ng dati. Pagod na ang kagamitan ito, Jojo. Masyadong matindi ang itim na mahika ni Ricardo. Kung hindi natin ito may papaayos kay Tandang Tiroy, wala tayong laban sa Kanlaon. Naglakad sila ng ilang oras hanggang sa marating ang isang lumang bahay sa silay na napaliligiran ng mga halamang gamot at matatandang puno ng mangga. Sa likod ng bahay ay naririnig nila ang tunog ng martilyo na tumatama sa bakal. Tiroy, lumabas ka dyan! Matandang panday! Sigaw ni Mang Emilio pagdating sa tapat ng koral. Huminto ang tunog ng martilyo. Isang matandang lalaki na mas maliit kay Mang Emilio ang nakita nila. Nakasuot ito ng puting sando na marumi at may takip sa muka na mata lang ang nakalabas. Emilio, akala ko kinuha ka na ng mga aswang sa bundok. Ano ginagawa mo rito sa ibaba?
Kailangan ko ang iyong kamay. Tiroy, ang mutya ay nangihina at ang aking tungkod ay may lamat na. Ganun ba? Patingin nga. Matindi ang kinalaban mo. Halika kayo sa loob. At sino itong batang kasama mo? Mukhang marami na ring nakitang hindi pangkaraniwan. Ito ba? Ito si Jojo, ang aking disipulo. Malaki ang naitulong niya sa bago. Pakilala ni Mang Emilio. Pumasok sila sa pandayan ni Tandang Tiroy. Amoy uling, langis at iba't ibang klasing metal ang paligid. May mga nakasabit na krus na gawa sa pilak, mga balisong na may ukit na orasyon at mga bote ng langis na may iba't ibang kulay. Jojo, maupo ka muna dyan. Tiroy, kailangan ko rin gawan mo ng sandata ang batang to. Lalaban kami sa reyna ng Kanlaon. Ang reyna? Ibang ka na ba, Emilio? Alam mong hindi lang basta aswang yon. Siya ay isang engkantong itim na nabubuhay sa dugo ng mga tao sa Negros simula pa noong panahon ng mga Kastila. Kaya nga kailangan natin kumilos ngayon habang mahina pa ang kanyang mga alagad dahil sa pagkamatay ni Ricardo. Sige. Pero kailangan ninyo ng materyales. Para maayos ang iyong tungkod, kailangan ko ng katas ng puno ng balite na hindi sinisikatan ng araw. At para kay Jojo, gagawan ko siya ng isang espada ng katotohanan, yari sa pinaghalong tanso at bakal na bininyagan sa 7 sapa. Saan namin mahanap ang baliting yon? Tanong ni Jojo. Sa gubat ng patag. Ang patag ay pinamumunuan ng pangkat ng mga tikbalang na kaalyado ng reyna. Kaya mag-iingat kayo. Hindi nila kayo hayaang makalapit sa punong iyon. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang dalawa. Pagkatapos magpahinga ng ilang oras, tumuloy sila sa patag. Ang kagubatan doon ay napakakapal. At ang mga puno ay tila mga nagbubulungan habang sila ay dumadaan. Mang Emilio, naririnig niyo ba yun? Parang may tumatawa sa taas ng mga puno. Huwag kang makinig sa tawa nila, Jojo. Ang mga tikbalang ay mahilig manligaw ng landas. Tumingin ka sa lupa, huwag sa paligid. Babala ng ermitanyo. Biglang naging pabilog ang kanilang nilalakaran. Paulit-ulit nilang nadadaanan ang malaking bato na may hugis puso. Teka, Mang Emilio, pangatlong beses na natin itong nadadaanan . Naliligaw na ata tayo. Baliktarin mo ang iyong damit, Jojo. Ngayon din. Mabilis nilang biniliktad ang kanilang mga suot. Sa isang iglap, nagbago ang tanawin na. Ang batong puso ay nawala at lumitaw ang isang madilim na daan patungo sa isang malalim na lambak kung nasaan ang dambuhalang balite. Ngunit bago sila makababa, isang malakas na hiyaw ng kabayo ang umalingaw-ngaw. Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang nilalang na may katawan ng tao ngunit ang ulo at paa ay kabayo. Ito ay may taas na 10 talampakan at ang buhok sa likod nito ay nagniningas na parang apoy. Sino ang mapangahas na kumukuha ng katas ng sagradong puno? Tanong ng tikbalang habang hinahampas ang kanyang malalaking kamay sa lupa. Dahilan upang mayanig ang paligid. Ako si Emilio at kailangan namin ng katas para sa ikabubuti ng lahat. Ang kabutihan ng tao ay kamatayan ng aming lahi. Hindi kayo makakalampas. Sumugod ang tikbalang. Dahil lamat ang tungkod ni Mang Emilio, hindi niya ito magamit ng buong lakas. Jojo, gamitin mo ang asin at ang uling. Gawan mo siya ng bitag sa paanan. Mabilis na kumilos ang binatilyo habang nililigaw ni Mang Emilio ang tikbalang gamit ang mga maliliit na kislap mula sa kanyang nangihinang tungkod. Palihim na gumawa si Jojo ng isang bilog na gawa sa asina at uling sa gitna ng daan. Dito, Mang Emilio! Papuntahin niyo siya dito! Tumalon si Mang Emilio lampas sa bilog at ang tikbalang na bulag sa galit ay direktang tumama sa gitna nito. Tumapak siya doon. Biglang nagliyab ang asina. Napasigaw ang nilalang dahil ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa lupa at hindi siya makagalaw. Ngayon na, Mang Emilio! Gawin niyo na!
Kinuha ni Mang Emilio ang isang maliit na kawayan at mabilis na tumakbo patungo sa punong balite sa ilalim ng lambak. Gamit ang isang matalim na kutsilyo, sinugatan niya ang balat ng puno at sinalo ang malapot at itim na katas nito. Tara na, Jojo, bago pa makawala ang iba pa niyang kasama. Mabilis silang nakabalik kay Tandang Tiroy. Bago magdilim, agad na kinuha ng panday ang katas at sinimulang ipahid sa lamat ng tungkod ni Mang Emilio habang bumibigkas ng mga sinaunang salita. Ang lamat ay tila kusang naghihilom at ang mutya ng lupa ay muling nagliwanag ng mas matindi kaysa dati. Pagkatapos ay kinuha ni Tandang Tiroy ang isang bagong panday na espada. At eto naman ang sayo, Jojo. Ang espada ng katotohanan. Hindi ito pumuputol ng laman, kundi pumuputol ng sumpa. Kapag tinarak mo ito sa isang aswang, mawawala ang kanyang kapangyarihan at babalik siya sa inyong tao. Hinawakan ni Jojo ang espada. Mabigat ito ngunit ramdam niya ang init na dumadaloy sa kanyang kamay. Maraming salamat, Tiroy. Ngayong gabi, tutuloy na kami sa Kanlaon. Mag-iingat kayo, Emilio. Ang reyna ay hindi basta-basta magpapakita. Marami siyang mga kawal na sigbin at mga inkantong ligaw bago niyo siya marating. Habang papaalis ang dalawa, tumanaw si Mang Emilio sa malayo sa direksyon ng bundok Kanlaon na nababalot ngayon ng makapal na itim na ulap. Jojo, handa ka na ba? Ito na ang huling yugto ng ating laban. Maaring hindi na tayo makabalik, pero kung hindi natin ito gagawin, mawawala ang kapayapaan sa ating bayan. Seryosong sabi ng ermitanyo. Kasama niyo po ako hanggang sa huli, Mang Emilio, para sa mga taong nawala at para sa ating bayan. Ang pag-akyat sa bundok Kanlaon ay hindi naging madali. Habang tumataas ang kanilang kinalalagyan, ang hangin ay nagiging manipis at amoy asopre. Ang mga huni ng ibon ay napapalitan ng mga kakaibang sitsit at kaluskos na tila nang gagaling sa bawat sulok ng masukal na kagubatan. Huminto ka muna, Jojo. Nararamdaman mo ba ang panginginig ng lupa? Upo, Mang Emilio, parang may malaking hayop na tumatakbo sa paligid natin eh. Sagot ng binatilyo habang mahigpit ang hawak sa kanyang espada ng katotohanan. Maya-maya, biglang mula sa madidilim na palumpong, lumabas ang hukbo ng mga sigbin. Mga nilalang na mukhang aso na may malalaking tenga at ang mga paa ay baliktad ang direksyon. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa kadiliman at ang amoy nila ay parang nabubulok na bangkay. Jojo, maging pagmatsyag ka. Ang mga sigbin ay mabibilis, pero takot sila sa tunog ng bakal. Sigaw ng ermitanyo. Itinutok ni Mang Emilio ang kanyang tungkod sa isang malaking bato. Isang malakas na tunog na parang kulog ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Ang mga sigbin ay napatras, ngunit dahil sa utos ng reyna, muli silang sumugod. Hindi ko kayo uurungan! Sigaw ni Jojo. Ikinumpas niya ang kanyang espada. Sa bawat pagtama ng talim sa balat ng mga sigbin, isang asul na liwanag ang lumalabas at ang mga nilalang ay naglalaho na parang usok. Matapos ang mahabang pakikipaghamok, naubos ang mga kawal na sigbin. Narating ni na Mang Emilio at Jojo ang bukana ng isang dambuhalang kuweba sa tuktok ng bundok. Doon sa gitna ng mga kumukulo at kumikinang na bato, nakaupo ang reyna ng mga inkantong aswang. Napakaganda niya sa paningin. May suot na koronang gawa sa mga buhay na ahas at ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na perlas. Emilio, ang matandang ermitanyo na pumatay sa aking mga anak. Akala mo ba, matatalo mo ang kalikasang ako mismo ang may gawa? Ang kalikasan ay para sa lahat. Hindi sa iyong mga sariling kasakiman, Reyna. Pinatay mo ang kapayapaan sa islang ito. Oras na para matapos ang iyong paghahari. Tumawa ang reyna at tinaas ang kanyang mga kamay. Ang mga bato sa paligid ay naging mga higanting kamay na pilit silang dinudurog. Si Mang Emilio ay mabilis na gumuhit ng isang malaking bilog sa lupa gamit ang kanyang tungkod. Jojo,
itarak mo ang iyong espada sa gitna ng bilog. Ngayon din! Sinuong ni Jojo ang panganib. Umiwas sa mga bumabagsak na bato at buong lakas na itinarak ang espada ng katotohanan sa gitna ng bilog. Kasabay nito, itinapat ni Mang Emilio ang mutya ng lupa sa dulo ng espada. Isang dambuhalang haligi ng purong puting liwanag ang sumabog mula sa lupa patungo sa langit. Ang buong bundok Kanlaon ay nayanig ng isang malakas na pagsabog. "Hindi maaari ito! Ang aking kapangyarihan!" Hiyaw ng Reyna habang ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging tuyong dahon at alikabok. Nang mawala ang liwanag, ang kuweba ay naging isang payapang bahagi na lamang ng bundok. Ang amoy ng asopre ay napalitan ng bango ng mga bulaklak sa gubat. Ang kadiliman na bumabalot sa Negros sa loob ng maraming dekada ay tuluyan ng napawi. Matapos ang labanan, bumaba ang magguro mula sa bundok. Sinalubong sila ng sikat ng araw na tila ba nagpapasalamat sa kanilang ginawa. "Mang Emilio, nagawa natin." Ang malaking bantay tapos na, Jojo. Pero tandaan mo, hanggat may kasamaan sa puso ng tao, laging may pagkakataon ang kadiliman na bumalik. Kaya hindi tayo dapat tumigil sa pagbabantay. Nakangiting sabi ng ermitanyo. Bumalik sila sa kanilang dampa sa bundok, ngunit sa pagkakataong to, hindi na sila namumuhay sa takot. Si Mang Emilio nagpatuloy sa pagtuturo kay Jojo, at ang binata ay naging kilala din bilang isang mahusay na tagapagtanggol ng mga naaapi. Ang tungkod na yari sa Nara ay inilagak nila sa isang altar, ngunit ang mutya ng lupa ay nananatiling maningning, isang paalala na sa isla ng Negros, hanggat may mga katulad din namang Emilio at Jojo, ang liwanag ang laging nananaig laban sa mga aswang at engkanto ng kadiliman. Dito na nagtatapos ang kwento ng ermitanyong pumatay ng engkanto sa Negros, isang alamat na hanggang ngayon ay binubulong pa rin sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.